integrity, intellectual capacity, and other qualities be judged to be sufficient for the above position, all faculties, rights, and privileges which the Code of Canon Law, the Second Plenary Council of the Philippines, the First Diocesan Synod of San Pablo, and the approved customs are considered inherent to this office. This appointment will take effect on the 30th day of April of 2013 and will terminate after 6 years unless otherwise revoked for the good of souls and for the benefit of the Church. Given at the Chancery Office, San Pablo City, this 22nd day of April of 2013, the beginning of our Episcopal ministry in the See of San Pablo. Buenaventura M. Pamadico, D.D., Bishop of San Pablo. Attested, Reverend Father Marciano R. Ihan, Chancellor. Ay sumasampalataya at tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo at pananampalataya tayo ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na makapangyayari sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesus, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama, bago pa lamang nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha. Kaysa sa pagka-Diyos sa Ama, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng dahil sa ating mga tao. At sa ating kaligtasan ay nanakaw buhat sa langit. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Maria Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, naghirap, namatay at iniligid, ulit nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama, paririto muli puspos ng kalwalhatian, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay ng buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba, niluluwalhating kasama ng mga matanda, nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang iglesia ng banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang uling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Sinasampalatayanan ko rin natatag ang lahat ng nakapaloob sa salita ng Diyos na isinulat o kaya isinahid sa Malaysia at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng malingal na kagulan o kaya sa kaparaanan ng ordinaryo at pangkalahatan ng misteryo bilang patutungan na ipinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko rin tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon na may kusang loob na pagtalima sa isip at dalawang sa mga aral itinuturo ng Santo Papa o kaya makakatulungan ang mga obispo o sila'y gumaganap ang tunay na misteryo kahit ipinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautosang hindi natitiyak. Kung puso kong ipinangako ito, tulungan nawa ko ng Diyos at ang mabuting balita na aking inahawag. Minamahal kong kapatid, sa harap ng bayan na sa iyo iniatan, iyong ipahayag ngayon ang iyong ipinangako nung ikaw ay ordinahan. Nakahanda ka bang tutupan ng walang pasubali sa mga paring tungkulin kay
isang obispo na mangalaga sa angkan ng amang may kapal sa patnubay ng Espiritu Santo. Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang magdiwang ng mga sakramento ni Kristo ng matapat at kaakit-akit upang iaalay sa amang may kapal ang pagsamba at kapurihan upang may pagkaloob sa kanyang sambayanan ang kanyang buhay at kabanalan ayon sa pumana ng simbahan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang mangaral ng salita ng Diyos ng mahusay at maalam sa pamamagitan ng pamamahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang tumulat araw-araw kay Jesucristo na naghain ng kanyang sarili ukol sa ating kapakanan sa pamamagitan ng iyong pakikisa sa kanyang gawain iligtas ang tanan? Nakahanda po ako sa tulong ng Diyos. Nangangako ka ba sa akin at sa aking mga kahalili na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Oo, nangangako po ako. Iganawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito na kanyang nakasimulan. Tanggapin mo ang susi ng tabernakulo at pakaingatan mo ang pinakamahalagang kayamanan ng simbahan ito. Papuri sa Diyos sa kainaas.